Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Josel Atienza Sacmar mula sa Regional Community Affairs and Development Division ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagpakita ng malasakit at pagtulong ang Enrile PNP sa kabila ng matinding pagbuhos ng ulan na dulot ng Bagyong Uwan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman R.R. Ledesma. Sa kabila ng malakas na ulan at pagtaas ng tubig dala ng Bagyong Uwan, noong ika-11 ng Nobyembre nito lamang taon, ang ating mga kapulisan ay muling nagpamalas ng malasakit na sumasalamin ng pagiging makatao. Hindi nag-atubiling tumulong ang mga tauhan ng Enrile Police Station na pinamunuan ni Police Captain Christopher B. Dawan, Deputy Chief of Police, kasama ang mga opisyal ng Barangay 2 Enrile, Cagayan. Nang tumaas ang tubig sa bahay ng isang pamilyang nagdadalamhati, maingat na dinala ng Enrile PNP ang kabaong sa mas ligtas na lugar at tiniyak na sa kabila ng sakuna, nananatili ang paggalang at malasakit. Pinuri naman ni Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr., Regional Director, ang mga kapulisan dahil sa kanilang patuloy na pagsusumikap na pagsilbihan ang mga kababayan nating nasalanta ng kalamidad. Ang tunay na serbisyo ng pambansang pulisya ay hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, kundi kaakibat din nila ang pagtulong ng may puso at malasakit, lalo na ngayong panahon ng kalamidad. Dahil sa bagong PNP ay may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman tungo sa ligtas na bagong Pilipinas. Dito sa Police Regional Office 2, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Nagsagawa ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A ng isang makabuluhang community outreach program na nakatuon sa pagtulong at pagbibigay suporta sa mga katutubong AITA. Ang detalye ng balitang yan mula kay Patrolman Lawrence Ilagan. Bilang bahagi ng National Children's Month celebration, matagumpay na isinagawa ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Mildred E. Patam, Chief RP Kado 4A, at sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police Academy, MSWD Office ng Rosario, Batangas, Padrino Pilipino, Hunger No More Charity Foundation at Foreign National Keepers Network o FNKN, ang isang community outreach program at gift-giving activity para sa komunidad ng AITA sa Barangay Puting Kahoy, Rosario, Batangas. Kabilang sa tampok na programa ang mga lecture tungkol sa karapatan ng bata at batas sa child abuse, pamamahagi ng school bags na may mga gamit pang eskwela para suportahan ang edukasyon ng mga bata, pamamahagi ng food packs, merienda, regalo at tsinelas para sa agarang pangangailangan ng kanilang komunidad,
Ang mga ganitong aktibidad ay mahalaga upang mapalakas ang ugnayan ng pamahalaan at komunidad upang maitaguyod ang karapatan ng mga bata at mabigyan ng suporta ang mga katutubong mamamayan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Jan Lawrence B. Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Ilagan. Bilang bahagi ng paghahanda sa anumang kalamidad, isinagawa ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO ang Go Bag Inspection upang matiyak ang mabilis na pagresponde. Patrolwoman Maria Danica Bungo, ibalita mo. Nagsagawa ng accounting at inspection ng Go Bags ang mga personnel ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO. Layo ng aktibidad na tiyaking ang bawat pulis ay may kumpletong essential items na kinakailangan para sa mabilis na pagresponde sa oras ng emergency o anumang hindi inaasahang sitwasyon. Naglalaman ng Go Bags ng pangunahing kagamitan tulad ng first aid supplies, personal protective items, at iba pang mission-ready essentials na mahalaga sa operasyon sa panahon ng kritikal na pagkakataon. Ang aktibidad ay isinagawa sa pangunguna ni Police Colonel Celso M. Rodriguez, Force Commander. Para sa RMFB NCRPO, Inihahanda natin ang mga personnel natin sa kanilang go bag. Kaya nga minabuti natin na magkaroon ng go bag upang sa ganun lahat ng gamit nila ay nandun na para ngailangan nila. Lalo na yung mga gamot, no? Yung mga kasama natin dito na may mga medical conditions, may mga nakasama dito, no? Ganun pa man, ang inuuna niya ay ang paglilingkod sa bayan. Mula dito sa Grandstand, Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City at sa pamumuno ng aming Force Commander, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Bungo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bungo. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu nasamsam sa isang malakihang operasyon sa Barotac Nuevo, Iloilo. Suspect na aresto. Patrolwoman Lynette Sablon, ibalita mo. Nasamsam ng mga kapulisan ay nihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso mula sa dalawang magkaibigan sa isinagawang drug buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Group at Barotac Nuevo Municipal Police Station sa Barangay Salihid, Barotac Nuevo, Iloilo. Ito lamang ay 12 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naarestong suspect na sina Alice Dondon, 43 taong gulang, pansamantalang naninirahan sa nasabing lugar, at si Alice Tablab, 35 taong gulang, residente ng Barangay Lagubang, Barotac Nuevo, Iloilo. Nakumpiska mula sa mga suspect ang sensasyon na hinihinala ng shabu gamit ang 6,500 pesos na marked money. Na-recover pa mula sa kanilang pag-iingat ang 3 maliit na heat seal plastic sachet at 2 knot-tied na plastic bag na naglalaman ng hinalang shabu. Tumimbang ito na himigit kumulang 156 gramo at tinataya nagkakahalaga ng 1,060,800 pesos. Batay sa investigasyon ng kapulisan, napag-alamang dati nang nakulong si Alice Dondon noong 2021 dahil sa kaparehong kaso ng iligal na droga, ngunit nakalayan ito 2024. Ang mga suspect ay kasalukuyang nasa kusdiyan ng Barotac Nuevo Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling tiniyak ng PNP sa publiko ang kanilang walang humpay ng kampanya kontra iligal na droga at ang patuloy na pagtupad sa kanilang tungkuling maglingkod at magprotekta sa sambayanan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Western Visayas, ako inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. 136,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Panabo PNP sa isang buy-bust operation. Suspect, arestado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Daphne Pasaol. 136,000 ang tinatayang halaga ng hinihinalang shabu na nakumpiska ng mga otoridad sa isang matagumpay na buy-bust operation sa Purok 18, Barangay New Visayas, lungsod ng Panabo. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba mula sa Panabo City Police Station, Second DMPMFC, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Davao del Norte.
Kinilala ang sospek na si alias Lynn, 35 anyos, na residente ng Purok 5, Barangay San Francisco, Panabo City, Davao del Norte. Mula sa kanya, nakuha ang hinihinalang shabu na may kabuang bigat na 20 grams at iba pang non-drug evidence. Kasalukuyan na sa kustodiya na ito ng nasabing istasyon para sa kaukulang proseso at pagsasampa ng kasong kaugnay sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tuloy-tuloy naman ang pagsusumikap ng Police Regional Office 11 sa kanilang pinalakas na kampanya kontra iligal na droga bilang bahagi ng kanilang pangakong panatilihin ng kaayusan at seguridad ng mamamayan. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pasaol. At mga ka-PNN, 42 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Josel Atienza Sacmar mula sa Regional Community Affairs and Development Division ng NCRPO. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.